Dumating ng anak ng tao, ang Diyos na nagkatawang tao. May batayan sa Biblia ang patotoo mo. Salamat sa Diyos. Kung gayon, ba't mo sinasabing ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus? Sabi sa Biblia, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Kung nagbalik na ang Panginoon, dapat pa rin siyang tawaging Jesus. Ba't makapangyarihang Diyos na ang pangalan niya? Oo nga. Sinasabi sa Biblia, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Tumutukoy ito sa di nababagong disposisyon at diwa ng Diyos. Di ibig sabihin di magbabago ang pangalan niya. Tama. Sa kapanahunan ng kautusan, ang Diyos ay tinawag na Jehovah. Sa kapanahunan ng biyaya, ang pangalan ng Diyos ay naging Jesus. Hindi ba't magbabago yon sa pangalan ng Diyos? Hindi ba't ang pagpapakita at gawain ng Panginoong Jesus at ang kay Jehovah iisa? Hindi ba't iisa ang Panginoong Jesus at si Jehovah? Makikita natin dito na maaaring magbago ang pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan. Pero ang diwa at disposisyon ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa mga huling araw, nagpakita na ang makapangyarihang Diyos upang gumawa. Nagbago man ang pangalan ng Diyos. Makikita natin sa mga katotohanang ipinahayag niya na pareho pa rin ang disposisyon at diwa niya. Tinatawag man siyang Jehovah, Jesus o makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ay iisang Diyos at ang Espiritu ay iisang Espiritu. Ang talatang ito na si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman ay dapat unawain sa ganitong paraan. May punto ka nga sa sinabi mo. Oo nga. May batayan ba sa Biblia para tawagin ng Diyos na makapangyarihang Diyos, ha? Siyempre meron. Nasa Biblia nagagamit ang Diyos ng bagong pangalan sa mga huling araw. Gaya ng sinasabi sa Isaiah 62:2, at makikita ng mga hentil ang katuwiran mo at ng lahat ng hari ang kaluwalhatian mo. At ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ni Jehovah. Meron din mga propesiya sa pahayag. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng Diyos ko at ng aking bagong pangalan. Ako ang Alpha at ako ang Omega. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Sinasabi ng mga propesiyang ito na magkakaroon ang Diyos ng bagong pangalan sa kanyang pagbabalik ang makapangyarihan. Yan ang makapangyarihang Diyos. Amen. May batayan pala sa Biblia ang pagkakaroon ng bagong pangalan ng Diyos. Mas magiging malinaw ang lahat kapag binasa natin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Oo. Sige. Sa bawat kapanahunan at yugto ng gawain, ang aking pangalan ay hindi walang batayan, kundi may kinakatawang kabuluhan. Bawat pangalan ay kumakatawan sa isang kapanahunan. Ang Jehovah ay kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan, at ito ang ipinantawag ng mga tao ng Israel sa Diyos na sinamba nila. Ang Jesus ay kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya, at ito ang pangalan ng Diyos ng lahat ng tinubos noong kapanahunan ng biyaya. Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng bagong gawain at tinatawag sa bagong pangalan. Paano niya gagawin ang parehong gawain sa magkaibang kapanahunan? Paano siya mananatili sa dati? Ang pangalan na Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos. Kaya Jesus pa rin ba ang ngalan niya sa mga huling araw? Gagawin pa rin ba niya ang pagtutubos? Bakit iisa lamang si Jehovah at si Jesus? Subalit sila'y tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan. Hindi ba't ito'y dahil sa magkaiba ang mga kapanahunan ng gawain nila? Maaari bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ng iisang pangalan lamang? Dahil dito nararapat na tawagin ang Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan at gamitin naman niya ang pangalan upang baguhin at katawanin ng kapanahunan. Dahil walang anumang pangalan ang maaaring ganap na kumatawan sa Diyos mismo. Bawat ngalan ay kakatawan lang sa aspeto ng disposisyon ng Diyos sa bawat kapanahunan. Ang kailangan lang nitong gawin ay kumatawan sa kanyang gawain. Sa makatuwid, maaaring mamili ang Diyos ng anumang pangalan na angkop sa kanyang disposisyon upang kumatawan sa buong kapanahunan. Amen. Minsan na akong nakilala bilang Jehovah. Tinawag din akong ang Mesiyas at tinawag din
na Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. Gayunman, ngayon ay hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao noong araw. Ako ang Diyos na bumalik na sa mga huling araw at magbibigay wakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na nagbabangon mula sa dulo ng daigdig, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng otoridad, karangalan at kaluwalhatian. Hindi nakipag-ugnayan sa akin ang mga tao, hindi ako nakilala at walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon, walang nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa tao. Nananahan siya sa piling ng tao, tunay at totoo. Tulad ng nagniningas na araw at naglalagablab na apoy, puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa otoridad. Wala ni isa mang tao o bagay na hindi hahatulan ng mga salita ko, at wala ni isa mang tao o bagay na hindi pagdadalisayin gamit ang pagliliyab ng apoy. Amen. Sa huli, lahat ng bansa ay pagpapalaing dahil sa mga salita ko at dudurugin din ng pira-piraso dahil sa mga salita ko. Makikita ng lahat sa mga huling araw na ako ang nagbalik na tagapagligtas. Ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na minsan na akong naging handog para sa kasalanan. Pero sa mga huling araw, ako ang apoy ng araw na tutupok sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng katuwiran na nagbubunyag sa lahat. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Ginamit ko ang pangalang ito at taglay ko ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos. Ang nagliliyab na araw ang nagniningas na apoy at upang lahat ay sambahin ako, ang iisang tunay na Diyos. At upang makita nila ang aking tunay na mukha. Hindi lamang ako ang Diyos ng mga Israelita at hindi lamang ako ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng nilalang sa buong kalangitan at sa buong lupa at sa karagatan. Amen. Kahanga-hangang mga salita yun. Maotoridad ang kanyang mga salita. Maraming misteryo sa mga pangalan ng Diyos. Kumakatawan ng bawat pangalan sa aspeto ng disposisyon at sa yugto ng gawain niya. Talagang hindi ko alam yun noon. Sobrang kahanga-hanga. Salamat, Panginoon. Ang paggamit ng Diyos ng iba't ibang pangalan sa iba't ibang kapanahunan ay katunayang hindi natin may tatanggi. Totoo. May iba't ibang pangalan man ng Diyos sa bawat kapanahunan at gumagawa ng iba't ibang gawain, hindi naman nagbago ang kanyang diwa at disposisyon. Iisa lamang ang Diyos at palagi siyang gumagawa at gumagabay sa tao. Sa kapanahunan ng biyaya, nagkatawang tao ang Diyos at ginawa ang pagtubo sa tao sa ilalim ng pangalang Jesus. Muli siyang nagkatawang tao sa mga huling araw bilang ang anak ng tao, nagpapakita at gumagawa sa ilalim ng pangalang makapangyarihang Diyos. Gumagamit ang makapangyarihang Diyos ng mga salita para ilantad at hatulan ng tao at para subukin at pinuhin tayo. Inililigtas niya tayo sa ating mga satanikong disposisyon at sa mga puwersa ni Satanas. Salamat sa Panginoon. Salamat Gumawa sa na ang Panginoon. makapangyarihang Diyos ng grupo ng mananagumpay. Isinuko na nila ang lahat para sundan ng Diyos at magpatotoo sa gawain niya. Oo nga. Ipinalalaganap nila ang ebanghelyo ng kaharian sa bawat sulok ng mundo. Amen. Ipinapakita ng mga katunayan na lumitaw na sa lupa ang kaharian ni Kristo. Amen. Salamat sa Panginoon. Sinasabi natin na sa mga huling araw babalik ang Panginoon para hatulan ng lahat, gantimpalaan ang mabuti at parusahan ng masama. Sinasabi mong gumagawa ng gawain na paghatol ang makapangyarihang Diyos. Mukhang natupad na ang mga propesiya ng Panginoon. Tama talaga ito. Oo nga. Salamat sa Totoo Diyos. nga ito.